Salamat po sa Diyos. Kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang kayo nakita kasi nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente. Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, ayos cane, babadtos ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral. At matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children, at anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo niya. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na.
lumipas na. But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumikit, binanganak kayo si Marcos, namatay lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente niyo. Yan ang you know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi kayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kami mga Bisaya, mga Waray, mga Muro, noong unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Noong una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, bumunta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo, lahat na tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. Pilar, okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lolo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung nagpapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, lo, wala ba tayong Bisaya na hero? Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Bisaya ka rin. Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung talaga, alam mo, stamp natin. Hoy! Ano kaya? Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy of later years, nung bago na, itong mga pulis na gago, mga pulis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Kung bakit yung ipangalan Daguhoy yung mga animal na kriminal nila? Paano nila si Daguhoy hindi natin mahiro?
O sino pa sabi doon? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero isda man sir. Sino? Si Lapu-Lapu sir. Putang ina kayo. Yun ang pumatay kagad. Bukas pag walang istampa yan. Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. Sinabi ko sa mga pulis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila yan? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, magdagdagan natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain na. Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life of you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba dyan, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos ulit. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabihin mo nitong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga laga, no, Princeton, kung ano yung, ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Wala. Putang ina, kawala-walang benta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho yan yan. Except dito, sa isang linya lang. Andyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse lang ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na everything ko. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay nga, na binalastob niya, at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Habaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president.
6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. 1 term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Yan. Constitution kung saan na siya nahialan 1 term 6 years. Ngayon gusto nilang Cha-Cha People's Initiative. Ang balita ko may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang so kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang, pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya gagawin. Ako na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi kayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Burong. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines. Isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino lamang interest dyan ang pahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto magpahaba ng utin para kapakaligaya kung sino ang gusto ng paligaya. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Kaya ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo.
Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag na huwag ninyong pumayag na mangyari. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang boto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Bas pinamatunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay dito, utang ina ka, pag pumirma kanyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang kayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto si Marcos. Ako gusto si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nila yung constitution ngayon at yan sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Nada na tayo. Kung sakali man itapon lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganun, meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga at saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyong patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical math na mapunta sa Malacan. Iwasan nyo yung pag-usap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, yan tayo ginagawa. Wala namang naging sa atin ng police. Wala. Hindi naman tayo in the story. Kaya mag-demonstration ba tayo, dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya ng unang nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Ating Diyos sa Pilipinas. Ano bang sa Tagalog? Bandi. Ano bang bandi? Yung lahat ng sa Malacanang, pwersa lang ang jockey nila, pati pante. Yung lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo.
kayamanan ng Pilipinas. So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyong kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako ng paagit na, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na assign sa akin. Nawala man nung... Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody issue. Hindi pa. Dadating yan. Dadating yan. Wala. Pag wala itong si... Si Marcos, pasyad-pasyad na yan. Wala nang uwian! Marcos, ano? Marcos naman! Marcos Mahal ko kayong lahat.